Di ba meron tayong expression? Huli, pero di kulong. Pangulong Bongbong. Sa mga nagmamalasakit at malinis pa kahit papaano mga senador at kongresista. Ano? Sana wag mangyari ngayon yan sa inyong investigasyon. Sana walang huli, pero di kulong. Sana po may makulong. Please lang. Para maging makatotohanan ng lahat ng ito. Sa ating mga Kristiyano po pwedeng i-apply ito. Huli pero hindi kulong. Kristiyano ka? Kristiyano ka? Kristiyano ka? Kristiyano ko? Yes. Aminado tayo. Huli tayo. Huli. Kristiyano tayo. Pero nagpakulong na ba tayo kay Kristo? Sinurrender ba natin lahat ng ating karapatan sa Kanya? Ikaw na mula ngayon ang magtatakbo ng buhay ko. Ganun ba ang buhay natin? O baka hanggang ngayon, yung kasalanan, lalong-lalo na yung mabigat, hindi pa rin natin tinatalikuran. Baka hanggang ngayon, ang mas priority natin, pera pa rin. Ang misa, kinatatamaran pa natin. Baka hanggang ngayon, may galit pa rin sa puso natin. Baka hanggang ngayon, pinag-aharian pa rin tayo ng lungkot at takot sa puso natin. Indikasyon po yun na hindi pa rin nakasuko, nakakulong ang ating buhay sa Panginoon. Pagka po nagkagayon, at gayon na nga, hindi po natin masasabi yung sinabi ni St. Paul sa Philippians 3 verse 8. Oo, inaari kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay kung ikukumpara sa lalong mahalaga ang pagkilala ko kay Kristo, ang relasyon ko kay Kristo. Mga kapatid, hindi po natin mararanasan ang karanasang ito ni San Pablo. Bagamat gusto ni Kristo maranasan natin ito, hanggat hindi tayo napakukulong sa Kanya, sapagkat hanggat hindi tayo napakukulong sa Kanya, makukulong tayo ng iba. Magiging alipin tayo ng iba. Makukulong tayo ng kasalanan natin. Makukulong tayo ng bisyo natin. Makukulong tayo ng galit natin. Makukulong tayo ng takot natin, ng pag-aalala natin. Makukulong tayo kahit na mga magaganda at mabuting relasyon naman sa buhay natin. Tandaan po natin kahit yung mga mabubuting bagay, mabubuting tao, pwedeng maging negatibo kung uunahin natin at hindi si Kristo. Nanonood siguro si Father JP, yung kaibigan ko, nasa Milan, if I'm not mistaken. Doon siya naglilingkod sa mga OFW sa Milan. Father JP, minsan kasi naisip ko, namatay na yung nanay mo matanda na yung tatay mo. Ba't di ka umuwi? Bakit dyan ka sa abroad? Isa na lang, di ba? Matanda na. Bakit di ka? Naisip ko sa'yo yun, pero humihingi ako ng tawad sa'yo. Naisip ko hindi kayo close mag-ama. Sorry. Parang naisip ko lang yun. Kasi sabi ko kung ako yun, hindi ko kaya yun. Uwi ako. Para kahit minsan sa isang linggo kasama ko tatay ko. Pero ngayon, nang nag-reflect ako sa gospel reading na ngayon, sabi sa akin ng Panginoon, bakit mo hinuhusgahan ang kapwa-pare mo? Iniisip mong mas mabuti yung ginagawa mo sa ginagawa niya? Iniisip mong mas mabuti yung opinion mo o yung gagawin mo sakaling malagay ka sa kalagayan na? Ano kung sabihin ko sa iyo ngayon na sa inyong dalawa, mas nagmamahal sa akin si Father Chip. Mas mahal mo ang nanay at tatay mo kaysa sa akin. Kahit ang mga mabuting bagay, pwede tayong kulungin kung yun ang uunahin natin at hindi ang mga dapat nating gawin. Kaya sana tingnan natin mabuti yun, Una, ano yung mga bagay na nagkukulong sa atin? Pangarap mo, baluktot mong prinsipyo, ugali mong hindi maganda bisyo, at ano rin yung mga mabubuting bagay na nagkukulong na sa atin. Inaalipin na tayo Kinukuha na yung loob natin. Kinukuha na ang oras natin. So much so na kapag nawala sila, paano ka? So much so na kapag umalis sila, paano ka? So much so na kapag namatay sila, paano ba nanampalataya mo? Or so much so na ibigay mo na ang lahat, hindi tumanaw sila ng utang loob sa'yo, paano ka?
Kapatid, isa lang talaga ang solusyon. Unahin natin lagi ang Panginoon. Para maging malaya tayo sa kahit ano, sa kahit sino. At upang kahit mawala ang kahit sino o kahit ano, okay tayo. Sapagkat inunan natin si Kristo. Tandaan po natin, kapag nag-uutos ang Panginoon sa atin, hindi yun para sa Kanya, para sa atin yun. Para ano man ang mangyari, hindi tayo lalayo, hindi tayo magtatampo sa Kanya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Sapagkat hingi tayo ng kung ano-ano. Magtataka pa ba tayo kung bakit hinihingi natin na matagal na, ayaw pa niyang ibigay? Ano sabi niya? Seek me first. Ako muna. Ako muna. Dapat ako una. Ito yung biyaya na hindi siya magdadalawang isip na ibigay kung gugustuhin natin talaga. Siya muna, madali yung iba.